Nagkasakit yung kamag-anak ninyo, kulang sa paggamot, kinailangan magmakaawa sa politiko para lang sa ayuda. Sigurado ako nakaka-relate kayo. Nangyari na sa amin to and it is the most dehumanizing, frustrating, and sad experiences a family has to go through. Gipit ka na nga, magmamakaawa ka pa. Gusto nila na lumalapit tayo. Gusto nila magkautang ng loob para iboto natin sila paulit-ulit taon-taon. Gusto nila dependent tayo sa kanila. Pag mabait tayo sa kanila, meron kang ayuda. Pag hindi, malamang pahihirapan tayo. Yung mga AICs na yan, tupad, maifip at iba pa, it is built to be political ayuda. Diskresyon ng politiko kung sino makakakuha para mas pogi at maganda sila sa harap ng mga botante. Para sila ang bida. Para sila, pakiramdam ng mga tao, ang dapat pasalamatan. Ang tawag dito, political patronage. And this needs to stop. Since 2018, tinataas ng Congress ang budget para sa mga programang ganito. Obvious naman kung bakit, di ba? Noong 2020 to 2021, nag-triple from 6.1 billion to 20.3 billion. That's more than 14 billion additional. Noong 2021 to 2022, plus 50%. Nadagdagan pa ng lagpas 10 billion pesos to 31.7 billion. Pinakamalupit, 2023 to 24. Yung 31.7 billion, ginawa nilang 92.7 billion. Hanip! Hayup! Hanak ng tipaklong. Times 3 ulit yun, guys. Isipin nyo na lang, nagsimula yan sa 6.1 billion in 2020. Noong 2024, through congressional insertions, ginawa nila yung 92.7 billion. 15x ang ninalaki niya. Grabe talaga. Paano nangyari ang distribution? Binababa ng congressman yung budget sa mga barangay at may mga nakausap akong ilang barangay official and ang kwento nila, yung malalakas ang boto kay congressman, dun napupunta ang ayuda. Dito siya napopoliticize. Dito siya nagiging form of corruption. Kasi binibigyan natin ng discretion yung politiko kung saan ilalagay yung tulong, kung saan ilalagay yung ayuda. Ang masama sa ganitong sistema, it perpetuates a culture of corruption down to the most basic government unit, ang barangay. Mahawa dito yung kapitan, yung SK. Kawawa naman yung mga bata na pumapasok sa serbisyo through SK, no? Tapos yan yung makikita nila. Yan yung matututunan nila. Yan yung iiduluhin nila. Ganyan kadumi yung sistema na to. Ano yung proposal namin? Proposal is ibalik sa rules-based social protection programs na di na dapat kailangan dumaan sa mga politiko sa pagpili kung sino makakuha at sino hindi. For example, ba't di na lang palakihin yung programa ng PhilHealth? Palakihin yung coverage. Doon nilagay yung budget. Para yung mga pinakamay kailangan, makukuha nila ng automatic. Hindi na kailangan magmakaawa. Hindi na kailangan lumuhod sa harap ng mga congressman at mayor. Hindi na kailangan magpalakas sa mga barangay captain. Hindi na kailangan umasa na papalaran sila at kumbaga matutuwa yung politiko sa kanila at ibibigay yung pera. Ngayon, fast forward na tayo sa 2025 to 2026. Sabi nila, maganda na daw yung budget. Clean na daw. Highest ever in education. No more corruption or minimize corruption. Hindi mo naman talaga matatanggal yan eh. Isa lang masasabi ko sa version na nilabas ng House of Representatives na budget for 2026. Meron dun sobrang questionable na increase. Sabi nila, education budget, highest ever in history. Follow natin yung pera. Kasi usually, kung nasa ng pera, nandun ang issue. Tinaas nila budget ng CHED by more than 10 billion pesos. And it is linked to scholarship grants and funding ng mga universities na ang pipili ay, you guessed it, si Congressman, hindi si CHED. Alam na this, political patronage all over again. From AKAP to scholar ni Congressman. I joined the People's Budget Coalition call to stop programs of political patronage like this. To stop pork barrel in all of its forms. Gawin natin rules-based. Gawin natin systems-based. Palakasin natin ang benefits ng mga programa na nandyan na makakatulong talaga na hindi na kailangan natin magmakaawa katulad ng PhilHealth. Palawakin yung coverage para mas maraming matulungan na lalong-lalo na yung mga may kailangan. Sa mga politiko na nanonood nito, lalo na sa mga nasa Congress, itigil nyo na ang pork barrel. Huwag nyo na kaming lokohin kasi nakikita namin lahat yan. Guys, bantayan natin to. Gising na, Pilipinas.